yung ating mga hito mga kabukals. Oh. Lalaki na talaga. Oh. Oh, lalaki na mga kabukals. Oh. Ito laki oh. Oh. Kita nyo ba yun? Maganda langoy nila oh. Maganda langoy nila kasi yung tubig nila eh halos ano, napalitan ng ulan. Napakalaki nito mga kabukals oh. Kita mo? Kita nyo? Kita mo? Nakita yung laki naman. Grabe. Ito pa oh. Oh. Ito pa isa laki oh. Oh. Napakarami nila rito ah. Yung mga kabukals ang lalaki. Ang lalaki na nila. Oh. Diba? Oh. Yan, kaya yan po ang kailangan natin talagang ingatan, itong ating mga hito. Mga kabukals, may pakinabang po yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano po natin mapapakinabangan yung mga hito na yan. Yan. Ang ganda ng langoy nila ngayon ha. Again, zero cost po tayo sa feeding nila. Wala po tayong binibiling pakain yung mga yan. Pero ang lalaki na mga kabukals, nakakita nyo naman oh. Oh. Wala po tayong binibiling pagkain dyan. Hello mga kabukals, magandang gabi. Pakita ko lang sa inyo yung ating mga hito. Rumuronda mga kabukals yung ating mga hito. Yan, lalaki. Lalaki na. Oh. Dami nila mga kabukals oh. Ano ba tawag doon? Ayun. Nakuhuli sila ng mga insekto. Gamo-gamo. Ayan oh. May gamo-gamo. Ayan. Gamo-gamo mga kabukals oh. Tignan niya. Kuha yan. Yun oh. Kuha oh. Gamo-gamo. Nangahunting sila ng mga insekto. Kaya pala sila nagsisilutangan ng ganyan. Mga insektong nalalaglag. Nabuhay yung mga dugo nila mga kabukals oh. Ano ba tawag doon? Nocturnal ba tawag doon mga kabukals? Yung active sila sa gabi. Ganyan pong hito eh. Active sila sa gabi eh. Ang lalaki oh. Ang laki ng ulo nito mga kabukals oh. Ayan. Yan, active sila sa gabi mga kabukals, yung mga hito. So ito mga kabukals, ano to ha, zero feed cost tayo dito mga kabukals. Ang tanging binili lang natin dito is 5 kilong floating pellet nung bagong bili natin sila, nung fingerlings pa lang sila. Siyempre bagong dating, di ba? Masyado akong na-excite. Bumili ako ng 5 kilong floating pellet, pero hindi rin masyado nagamit 'yon kasi 'di ba nga itong ating pond ay na-infest ng mga kitikiti. Sobrang dami ng kitikiti. Yun po yung isang reason ko bakit napabili tayo ng hito fingerlings. So yung pa lang pagkabili pa lang natin, 'di ba? Yun ang unang pinagpiestahan nila, yung mga kitikiti na nandito sa ating pond. Kaya yung ating 5 kilong floating pellets na yon is ang tagal din inabot. And then hindi na natin sinundan yun. Wala na, hindi na tayo bumili ng pagkain nila mga kabukals. So ngayon po ay nakadepende lang sila sa mga droppings ng ating mga manok. Yung mga poops na bumabagsak at saka yung mga tira-tirang feeds na bumabagsak din dito sa ating pond. Yan. So ito nga po ay Chicken Phonics sa mga bago sa channel ko, na kung saan may manok po tayo. Ayan. Ayan o. Ikot tayo mga kabukals. Tignan nga natin kung active sila talaga. Kung gaano sila ka-active ngayon.
Oh, active nga sila kasi 'di ba, ang dami doon sa kabila, meron din dito, ayan oh. Ayan oh. Ayan sila oh, dito sa ilalim oh, dami oh. Oh, ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan oh. Nag-hunting talaga sila mga kabukal sa mga ano, kaya yung lamok, no chance talagang mag-develop dito yung mga kitikite, wala. Kasi ano pa lang, naglalaglag pa lang ng itlog yung mga lamok, wala na, kuha na kagad. Ito ang dami oh. Oh, active na active sila sa gabi mga kabukals oh. Dami nila oh. Ayan oh. So pag kami bumabagsak na poops mga kabukals, salo kagad nila. Ito nga yung ating mga manok oh, diba? Hindi na ako nag-iilaw kasi dito ando ng ilaw, pero lalagyan ko ng ilaw dito. Maganda may ilaw din dito sa ating mga layers. Ayan oh, laki na nito oh. So ano sila, talagang ano, they are all over the pond. Hindi lang doon sa area na yon. Akala ko kasi dahil sa splashing ng tubig kaya na-attract sila. Hindi oh. Oh, dito ang dami rin eh oh. Ayan oh. Ayan sila oh. Nanginginain. Mantakin nyo napalaki natin ng ganyan mga kabukas nang wala tayong ginagastos oh. Oh, di ba? Kung kayo po nakasubaybay sa akin oh, halos ano na, 4 times na ang laki simula nung nabili natin sila. Hindi lang siguro 4 times eh, may nakikita ako napakalaki na rito eh. Ayan oh. Oh, napakalaki na nun. Na-attract din sila sa ilaw. Oh. Ayan. Ayan oh. Nag-hunting sila talaga mga kabukas. Lahat ng lumulutang. Kaya naman yung mga pupo pagbagsak, pinag-aagawan yung mga kabukas. Ito. Oh, meron din dito. Ayun oh. Sa araw kasi, kaya ano ko to, kinunan ko kasi napansin ko ngayon, gabi. Sa gabi sila talaga active. Sa araw hindi masyado eh. More on na sa ilalim sila, ayan oh. Na-attract sila sa ilaw eh. Laki. Ito, laki na ito, ayan oh, ayan oh. Oh, laki niyan mga kabukas oh. Yan. Ito nga mga kabukals, may ano to ano to, may ano to, may technique to pag hinarvest na natin. Magpapagawa nga po tayo ng separate pond para sa kanila. Yung malinis, walang manok sa ibabaw. Tapos circular pond, maliit lang, hindi naman malaki na ano, konti lang na magagastos natin doon. Pero concrete na siguro kasi ayoko nang mag-trapal-trapal kasi wala rin, hindi rin tumatagal yung mga trapal-trapal. Ano, concrete na papagawa natin pero maliit lang. Malinis. Tapos meron siyang ano, parang imbudo type. Bilog siya tapos paimbudo. Paimbudo siya na may buta sa gitna. So para pag magde-drain tayo, kasama yung dumi na lalabas. Yun po yung paglalagyan natin sa kanila pagka siguro mga gabraso na sila, yung mga pang-ihaw na talaga. Ayan, kukolektahin na natin sila, ililipat na natin sila doon sa circular pond na ipapagawa natin. Doon na po sila i-cleansing sila ng mga isang buwan. Pakakainin natin sila ng floating pellets na nun, naka-feeds na siya, wala na silang kakaining pupo nun, puro feeds na, commercial feeds, 'di ba? Para ma-cleanse sila.
malinis yung kanilang sistema. Dito tayo, madilim kasi. Pero dito mga kabukals, yan, dyan tayo magpapagawa. Nabanggit ko naman yung sa nakaraang vlog ko kung saan natin tatayo yung ating circular pond. Ayan. Balik tayo dito. Dito sila marami. Kasi nakatapat sa ilaw. Mas gusto nila yung na-attract sila sa ilaw ba. Ayan So, ayan. Yan, so diba? Ano yan mga kabukals, hindi rin po masasayang yan. Pero po nag-comment, daw, since, kumbaga, harvesting ko raw, tapos ipakain sa, ba yung sinabi? Pakain sa baboy ba o ano? Hindi po, po yan, makakain po natin yan. Uulam-ulamin po namin yan. Pero yun nga, may proseso. Kailangan nanggaling na sila doon sa ating circular pan ipapagawa. Nagstay na sila doon ng mga 1 buwan, na cleanse na sila bago natin sila i-consume. Yan naman mga kabukals, kahit kumakain po ng pupo ng manok yung mga yan, pinoproseso naman po ng katawan nila yan Hindi naman po yan kumbaga ang laman yan hindi naman po pupurin ng manok ang laman yan. Siyempre karne din po yan na malinis na kasi naproseso na po ng katawan nila yan mga kabukals. And then, ang purpose po ng ating cleansing tank is para po malinis yung kanilang sistema, malinis yung kanilang katawan bago natin sila i-consume. 1 buwan mga kabukals, di ba? Hindi pa ba malinis yun? Mawawala na lahat yung mga nasa sistema nila na mga pupo ng manok sa 1 buwan. Di ba? Ayan, nagsusunuran sila sa akin. O, laki na nito. Sabay pa sila lumangoy. Diba, laking bagay din mga kabukals. Kumbaga yung tubo natin sa ating mga layers, dito talaga papasok lahat. Kung makapag-uulam tayo ng libre, diba, gamit po yung mapapalaki natin mga hito, diba, so libre na ulam, tubong lugaw na yun mga kabukals. Yun ang pinakatubong tubo na talaga sa ating mga paitlugin. Kasi ang ginagastosan lang natin dito yung mga paitlugin natin, di ba? Pero ito mga hito, hindi na kasi nga ang kinakain nila yung mga droppings ng ating mga paitlugin na manok. So, di ba? Tubo na sila. Ito na yung pinakatubo natin sa Although tumutubo pa rin tayo sa mga itlog, sa paitlugin natin, tumutubo pa rin tayo diyan. Pero mas lumalaki ang tubo natin sa ating mga hito kasi makakalibre na tayo ng pagkain. Yan, papakita ko naman sa inyo yung mga kabukals yan, kaya lang pasintabi po sa masaselan kung maselan po kayo. Pero di ba 1 buwan na cleanse na sa malinis na pond, I don't think na delikado pa kainin yun. Di ba, meron nagsabi unhealthy daw yung ginagawa ko, pero kung ano yung mga kabukals, kung kayo po talaga magre-research, yung mga fish pond operator ng hito, di ba may mga fish pond operator ng mga hito talaga, yung talagang production, nagpapakain po sila ng mga bituka ng manok. Yan po ang halos main diet po ng mga hito. Napanood ko po yan. Kasi pagka pure fish ang ginamit nila, talagang malulugi po. Napakalakas po kumain ng hito. Kaya po may mga kinokontrata sila ng mga katayan na manok. Kinukuha nila yung mga bituka ng manok. Ngayon, ano ba yung ibinibigay na bituka ng manok sa katayan? Di ba mayroon po tayo mga barbecuehan na kumukuha po ng mga isaw. Yun po yung isaw, yung malinis na part ng bituka. Ang natitira po doon, ayun, naglobat na. Ang natitira po doon is yung mga itim, yung mga itim po na intestine. Yun po ang natitira. Yun po yung binibili ng mga hito grower. At yun po ang ipinapakain sa mga hito. Napakalakas po nila kumain ng mga kabukas. Nasubukan ko yun kasi pag nagkakatay ako ng manok, pag sinawsaw mo dyan yung bituka ng manok, talaga rin naman pinag-aagawan mga kabukas. Kaya napakalakas po talaga nilang kumain ng bituka ng manok.
So ano ba yung itim na intestine na yon? Ano rin po yung mga kabukals, pupo din po ng manok yun, hindi pa lang lumalabas, nasa bituka pa. Kumbaga yun po yung large intestine, 'di ba? Iba po yung small intestine, yun po yung ginagamit na isaw eh. Yung large intestine, yun po yung itim, nandoon po yung mga pupo ng manok. Yun po yung ipinapakain sa mga hito, mga kabukals. So 'di ba parang ganun lang din. Pero pinoproseso nga po kasi ng katawan ng hito yan. Pinoproseso po yan. Kaya hindi naman po delikado yun. And sa atin nga po, ang gagawin po natin is meron po tayong cleansing tank na ipapagawa na kung saan i-cleanse natin sila ng 1 buwan bago natin sila i-consume. So, di ba? Para sa akin, mas sigurado ako na malinis yung hitong kakainin ko. Kasi, na-cleansing ko siya ng 1 buwan eh. Kaya hindi ako natatakot na kainin sila. At lumalabo na mga kabukas, pasensya na nawala ng ilaw natin. So hanggang dito na lang mga kabukas. Ayan po, ipinakita ko lang sa inyo. Naglobat na yung cellphone ko, nawala na yung ilaw. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga ginagawa. At mga kakaiba. Sabi nga wild ideas pero gumagana naman. So maraming salamat mga kabukas. Hanggang dito na lang. Amazing na buhay. Bye bye.